Hi guys, kumusta? My name is Ronald. Isa po akong OFW dito sa Singapore. I make travel guides, travel tips going to Philippines and Singapore. Gusto ko kayong i-update about e-travel departure. So meron lang tayong mga bagong i-highlight para dun sa mga merong flight palabas ng Philippines at para sa mga hindi pa nakakaalam nito. Hi guys, welcome back. If you are new to my channel, please subscribe. I have a lot of useful video for your travel journey and for OFW. First is yung occupation or yung may trabaho. Previously, hindi natin maselect yung unemployed para dun sa mga walang trabaho and student. Ngayon, mas madami na. Pero I think dapat dagdagan pa nila yon tulad ng mga freelancers. Next update, register by reference. Kasi ilalagay nyo lang yung reference number nyo from your past QR code. Hindi nyo na itatype uli yung profile nyo. Bawas na yung mga ilalagay nyong information. Again, para sa mga hindi nakakaalam, yung website po is etravel.gov.ph. So, huwag kayong mapupunta sa mga fake website kasi libre po ang e-travel. So, this is only for Philippine passport holder. Piliin natin yung nasa kaliwa. Ilagay yung citizenship. So, ilagay yung Filipino. Traveler type. Dahil aalis tayo ng Philippines, this is departure. Pag dadating, it's arrival. So, by air kasi aeroplano yung sasakyan natin. Ngayon yung date kung kailan kayo aalis or kailan yung flight nyo. So, next naman, yung email na to, I suggest guys, isang email lang ang gamitin nyo. And also, if group kayo, you're a family, for your kids, or for your girlfriend, boyfriend, isa na lang ang gumamit. I-type nyo ulit. Ilagay nyo lang ulit yung email. Tapos nun guys, i-click nyo lang yung I have read and agreed and then press continue. So, yun yung process ng pag-register una. Pero what I recommend guys, kung frequent traveler nga kayo, scroll down nyo lang. Yung nasa baba, piliin nyo I have a previous registration. So, i-click nyo yun. Kung meron kayong lumang e-travel QR code, subukan yung ilagay dito. So, gagamitin ko yung reference number ko from my previous flight. Tapos, ilalagay natin yung birthday. Ilagay nyo lang yung air kasi aeroplano. Ngayon, pag press mo ng continue, automatic nang mafi-fill up yung information nyo. Sa personal profile ko, hindi ko na kailangan i-type yung pangalan ko, citizenship, country of birth, and occupation. Pati yung phone number. Pero tama naman to. It saves me time. Pipindutin ko na yung next. So, ito din, yung permanent country of residence. Ito yung address ko sa Pilipinas. Hindi ko na rin kailangan i-type. So, press next na lang natin ulit. Kung meron namang nabago sa address, pwede nyo rin piliin. Ayan, i-click nyo lang. So, next natin. Okay, so sa travel details, syempre ito, hindi siya pareho sa previous information nyo. Yung record nyo before is base sa dati nyong travel date. Ngayon, ilagay nyo lang ulit yung country of destination nyo. Ilagay natin Singapore. Tapos yung address nyo sa Singapore, ilalagay nyo dito. Pwedeng nasa hotel or sa bahay. Ngayon, kung meron kayong connecting flight, piliin nyo yung transit. For example, Philippines to Singapore. Next nun is Dubai. Kung connecting flight yung Singapore, hindi nyo kailangan ilagay yung Singapore. Ang ilalagay nyo dito is yung destination nyo mismo, not the connecting flight. If you are an OFW, press yes or no. Land-based or sea-based, piliin nyo lang. And then, purpose of travel. So, madali lang to guys. Pili lang kayo ng safe na sagot or kung ano talaga yung travel purpose nyo. So, usually, holiday ang pinipili ko. Holiday and pleasure. So, piliin natin is work employment kunyari. So, traveler type, aircraft passenger kasi pasahero tayo ng aeroplano. Name of airline. So, i-type nyo na lang dyan kung lalabas. If not, pwede nyo na rin piliin. So, Cebu Pacific. Tapos yung flight number, i-check nyo sa ticket nyo or sa itinerary na tanggap nyo sa email. And then, airport of departure. Bacolod, Cagayan, Davao. Ayan, depende. Sa Manila, usually Terminal 1, 2, and 3. Tapos, seat number, usually hindi ko sinasagutan yan. Optional kasi. Press next. So, same lang naman guys. Kung meron kayong gustong baguhin, pipindutin nyo yung pencil. So, para sa mga hindi nakakaalam lang din, last time merong vaccination details. Ngayon, wala na pong vaccination. So, scroll down and then press submit. So, ito yung QR code na ipapakita nyo kapag hinanap lang naman. You can save it in your mobile phone
or print it out. Kung magta-travel kayo as a group, either arrival or departure, pwede kayong magdagdag ng members. So, ideally siya for kung meron kayong elderly, meron kayong kasamang mga bata. So, press yes. So, ilalagay nyo lang yung personal profile nung unang traveler or member. So, sundan nyo lang yung mga ginawa natin from step 1 to step 6. Kung meron kayong flight domestic, hindi international, hindi nyo na kailangan gamitin yung e-travel departure. If you notice sa airport, hindi na hinahanap yung e-travel departure and e-travel arrival. Anyway, it's a good thing kasi mas mabilis na yung process natin pag magki-clear ng immigration or lalabas ng airport. But I recommend gawin pa rin natin to. It's a good practice dahil nagkakaroon ka ng record online. Anyway guys, sana nakatulong yung video na to at na-update kayo. Shoutout sa mga nag-subscribe. If you have any question, feel free to comment down below or message me in Facebook. Stay tuned and subscribe kung hindi pa. And I will see you on my next video.